Miss May, as a teacher before, ano yung values na natutunan mo sa pagiging teacher na dala-dala mo sa pagiging CEO mo ngayon? Okay. So, of course, number one is patience. As a teacher, kailangan mo na mahabang pasensya para dun sa mga batang pasaway sa klase. Ganon. Pasensya, minsan sa katrabaho, minsan sa magulang, na-entitled yun. Kasi marami magulang. Naranasan ko sabihan sa private school na pinapasahod ka namin, kaya ayusin mo ang trabaho. Mga ganon na hindi ko rin naman masisi kasi I know na iba, meron silang culture na pinanggalingan, maaari, or iba rin yung value na meron sila. So, nadala ko yung pasensya sa negosyo kasi, of course, bago maging CEO, naranasan ko lahat. Yung pagpapak ng parcel, yung pakikipag-usap sa customer, at higit sa lahat talagang pasensya yung pakikipag-usap sa customer. Grabe. Alam mo yung naranasan ko makipag-usap sa customer. Meron pa mga customers na mag-chat na, alam mo yung pampatangkad na product, pag pinahid mo, tatangkad ka, parang ganun. So, ma'am, sumasakit po yung tiyan ko. Bakit, sir? Ininom ko po kasi yung height oil. Sir, di po yan iniinom. Pinabahid mo yun. Kailangan ko talaga ng mahabang pasensya sa pakikipag-usap. Nadala ko yun. Ayun. Pasensya rin syempre sa mga empleyado na hindi sumusunod sa policy ng kumpanya. Pasensya para sa mga naging business partners mo na iniwan ka na lang sa ere. Ay, yung mga ganun. Tapos, pasensya rin sa proseso ng negosyo. Kasi ang negosyo, hindi naman isang shoot lang yan. May kita agad eh. So, yung pasensya yung nagiging steady hand ko na kumapit ako dito kasi may goal ako. Kahit na matagal kumita, kahit na mahaba yung proseso, pagpapasensyahan. Pangalawa, communication. Mahalaga kasi yung communication as a teacher. Kasi marami kang kinakausap eh. Mga bata na iba-iba yung intelligence level, di ba? May mga bata na madaling umintindi, may mga bata na mahirap umintindi, may mga bata ayaw talaga umintindi. Ganon. Na talagang yung communication level mo talaga i-adjust mo sa kanila. May mga bata rin na, may mga magulang kang kakausapin, co-teachers, stakeholders, principal heads. Ang dami mong kinakausap na tao as a teacher. So, dalang-dala ko yun as the CEO of the brand kasi ang dami mo rin kinakausap. Dati, customer. Ngayon, nakausap na natin, syempre, yung ating mga employees and yung mga, na-expose na kasi tayo eh. Syempre, sumasali tayo sa mga training. So, na-expose tayo sa mga circle of people na nasa business industry din. So, gamit na gamit ko rin yung communication. And of course, yung pagbibigay ng feedback. Communication yun eh. As a teacher, alam naman natin na ang teacher kailangan nagbibigay ng feedback sa estudyante. After mag-report niyan, sasabihin mo yung strength ng bata. Then, ano yung what could have worked? Ano yung mga things to improve? And yan ay dalang-dala ko rin. And as the CEO of the brand, ganun din. Hindi lang growth ng company yung binivision ko, yung binivisualize ko, kundi yung magiging growth din ng mga tao namin. Na hindi kayo magiging empleyado forever. Dahil kayo ay magiging business owners din or partners ng aming kumpanya. And of course, puso at malasakit. Yun. Na as a teacher kasi, normal na talaga sa mga teachers yung pagkakaroon ng compassion sa mga bata, di ba? Na kahit maliit yung sahod, may bata dyan na walang baon, bibigyan. Di ba? Yung kahit na hindi siya pumapasok sa school, tapos tinawagan ka, uy, ng head mo, puntahan mo, uma-absent, pupuntahan mo. Umulan man o bumagyo, di ba? Grabe yung serbisyo na binibigay ng teacher. So yung puso, yung malasakit, yung compassion na yun, nadadala ko rin sa company. Kasi ako yung tipo ng CEO na hindi ako alam mo yung masungit na puro utos na gano'n. Utos-utos. Ako kasi na, okay, I listen to them, I talk to them, I listen, I understand the process why, lalo pag may mga issue, then iniintindi natin yan. Hindi tayo nagwawala at nagagalit. Kasi malaki yung puso at malasakit ko sa aming mga employees na nagsimula rin kasi ako bilang isang empleyado. And syempre, kung ano yung gusto ko sa principal namin or sa magiging boss ko, gusto ko, yun yung i-apply ko as a boss. Parang ganun. And also, siguro, dahil teacher ka before, kaya mabilis din ang growth ng company nyo, isa ka din sa nagtuturo pa paano gagawin ng mga empleyado nyo. Exactly. Kasi, as a teacher kasi, nag-a-assign ako ng leader per group. Diba, naranasan nyo naman yan, nag-a-assign ng leader si teacher. And ako, sa company, ganun din, yung way ng pagtuturo. So, we have these 5 Ds in leadership na tinuro sa amin nila Coach Pai and Coach Ana, House of Imperium sa aming organizational development. So, ito yung ina-apply namin sa company. The first D is the demo. Of course, all you have to do as the CEO before, nung wala pa kami leaders, demo talaga. Demo paano kausapin yung mga
customers. Customer. Naalala ko, gumawa pa ako ng fax noon. Talaga lahat ng tinatanong may sagot. Parang gumagawa ng lesson plan. Parang kung graduate na ako dito, ba't ginagawa ko pa rin yun? may mga ganun akong point in life. Pati yung pagpapak, dinedemo yan. Lahat. So, ngayon, hindi ko na ginagawa yun, of course, kasi we were able to build leaders na. But of course, after the demo, we have the drill. So, meaning, ipapagawa mo dun sa employee mo, yung tinuro mo sa kanya, but with your presence. Parang teacher. Diba? May pinapagawa tayong groupings, may bibigay kang task sa leader, si leader yung bahalang mag-distribute. Iikot ka, i-check mo yung ginagawa nila. Diba? I-check mo kung may natutulog na ba or nagsiselfone. Ganon. Diba? Pero yun, nagawa ko yun, drill. After the drill, of course, you have to diagnose it. You provide feedback. Kasi hindi kasi pwedeng bigay lang ng bigay tapos iniiwan mo sa ere. Hindi niya alam kung ano ba yung na-appreciate mo sa kanya at hindi niya rin alam kung ano ba yung dapat niyang improve sa sarili niya. So after the drill, merong diagnosis, meaning we provide feedback, we check the work, and after that, delegate. Okay ka na sa drill, delegate na. That's when you give the task already, even without your presence. Kasi you give your 100% full trust na dun sa employee mo na kaya niyang gawin 100% yung task kasi she is capable or he is capable of doing it. And of course, after that, duplication. Andun na kami sa part na duplicate, na dinoduplicate na namin yung sarili namin sa mga leaders namin. Why? Kasi ang goal mo nga, kaya ka nagnegosyo, is to have time freedom. And hanggat nagbabakasyon ka, tapos tinatawagan ka ng employee mo, may problema tayo, hindi yung time freedom. Ikaw ay alipin pa rin ng salapi at empleyado pa rin ng iyong negosyo. Exactly. So we have to duplicate. That's the end game talaga, na we have to duplicate yung sarili namin sa mga leaders namin. Not only because we want that time freedom, but also we want them to grow as well. Now, we are actually exposing our experience as the CEO para magkaroon sila ng mindset na, ay, ganito pala ang CEO and I want to be a CEO and I want to build my own business someday. That's the goal actually. Kasi kaya ka nga nagnenegosyo is also, hindi lang ikaw yung magiging millionaire. But you have to help other people to become a millionaire too. So that's the end game talaga, maduplicate namin yung sarili nila. And then, yung mga subordinates, they will create another set of leaders naman. So, ayun.